Gaano ba kabigat ang mabuhay ng mag-isa? Gaano ba kahirap yung mag-isa ka lang sa buhay? Lalo pat hindi ka lang basta-basta nag-iisa, kundi may mga bibig at mga buhay pang nakaasa at nakasandal sa'yo. Di ba minsan, hirap na tayo sa buhay, gusto na nating sumuko, pero mas mahirap pala yung hindi mo alam kung paano sumuko dahil alam mo na kapag sumuko ka, maraming mga buhay ang apektado. Alam kong intriguing ang ating pa-intro, kaya eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, sa hirap ng ating mga nararanasan, wala na tayong gustong gawin kundi ang sumuko na lamang. Gusto na lang natin na matapos ang lahat ng ating paghihirap. Pero paano kung pati ang pagsuko ay hindi option sa'yo? Dear Mama Mia, ako po si Chris. Mahigit 4 na po ang edad ko. Hindi ko alam kung kailan ako tumanda. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang masanay ang kamay ko na laging may hawak. Hindi po kamay ang hawak ko, kundi bote ng gatas, diapers, at mga resibo. Mga lumang litrato rin naming magkakasama na ngayon ay hindi ko na alam kung dapat ko pa bang itago o tuluyan ng punitin nang sa ganun, ang mga ala-ala na yon ay maibaon ko na ng tuluyan sa limot. Pero isang bagay ang sigurado ako, Mama Mia. Hindi ko ginustong marating ang puntong ito ng mag-isa. May 4 po akong anak. Opo, 4, Mama Mia. Halos isang buong banda, isang buong first basketball team kung kasama ako. At isang buong mundo ng responsibilidad na iniwanan sa akin ng babaeng minsan kong minahal ng higit pa sa aking sarili. At sa gabing ito, habang tulog sila at ako'y nagkukumpuni ng sirang laruan, biglang sumulpot ang isang tanong sa isip ko. Paano nga ba ako nakarating dito? At bakit kahit wasak na wasak ako noon, ay heto pa rin ako ngayon. Nakatayo, humihinga, at lumalaban na para bang wala ng bukas. Mama Mia, hindi ko po makakalimutan yung araw na yon. Araw ng Martes. Payday yon. Pero wala akong naramdamang saya. Pauwi ako noon mula sa trabaho. Bit-bit ko ang pinaghirapan ko ng buong kinsena. Gutom ako, pagod. At ang nasa isip ko lang noon ay ang mukha ni Lia, ang kinakasama kong 9 na taon ko ng kaagapay sa buhay. Oo, 9 na taon. Mas matagal at mas mahaba pa kesa sa pasensya ko. Pagbukas ko ng pinto namin, ay napansin ko kaagad yung kakaibang katahimikan ng bahay. Seryoso. Ibang klase yung kibot ng hangin. Parang may nakaiwang kwento sa sahig. Lia, tawag ko.
Pero walang sumagot. Nilapag ko ang bag ko sa mesa. Sabay naglakad papunta sa kwarto namin. At doon ko nakita. Hindi si Lia, hindi ang mga bata, hindi rin kalat, kundi isang maletang bukas. At kalahati ng mga damit niya na mula doon ay wala na, Mama Mia. Nanlalamig ang mga kamay ko. Tumitibok ang dibdib ko na para bang minamartilyo mula sa loob. Wag, bulong ko sa sarili ko. Please, hindi ganito. Paglingon ko sa gilid ng kama, ay nakita ko ang isang papel. At doon, nagsimulang mabasag ang aking mundo, Mama Mia. Chris, pasensya ka na. Hindi ko na kayang gawin to. Hindi ko na kayang ganito. Ayokong maging ganito ang buhay ko. Hindi naman to ang buhay na pinili ko. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Mahal ko ang mga bata, pero hindi ko kaya ang hirap. Patawad. Huwag mo na akong hanapin pa. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin yun ni Lia. Kailanman ay hindi ko naisip na kaya niya akong iwanan sa ganong sitwasyon. Pero ilang segundo pagkatapos ko yung basahin, pakiramdam ko ay pati kaluluwa ko ay nilimas niya. Humawak ako sa ulo ko, sa buhok ko. Naupo ako sa sahig at dun ko naramdaman yung bigat na hindi kayang buhatin ng kahit na sinong malakas na lalaki sa mundong ito. Iniwanan na niya ako, Mama Mia. At ang mas masakit pa doon ay hindi lang ako ang kanyang iniwanan, kundi pati ang 4 naming mga anak. At kung masama na yun, Mama Mia, mas masama pa ang mga sumunod na araw. Malalaman ko pa lang na hindi lang basta pag-alis ang ginawa ni Lia sa akin, kundi pagtataksil din. Sa taong pinagkatiwalaan ko pa talaga, Mama Mia. At dito nagsimula ang buhay ko bilang isang single father. Hindi lang ng isang bata, kundi ng 4 na bata. Hindi ako single father dahil pinili ko, kundi dahil wala akong pagpipilian. Dahil ako na lang ang natira para sa kanila. Unang gabi, Mama Mia, 4 sila. Walang nanay. At ako naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala rin noong direksyon ng buhay ko. Ang panganay kong si Max ay 8 taon na noon. Tahimik lamang, mapagmasid. Ang pangalawa naman na si Luna ay 6 na taon na. Palatanong, madaling umiyak. Ang kambal na lalaki na sina Miggy at Migo ay magdadalawang taon pa lang naman noon. Madaldal, malikot, at parang naka-charge ang baterya buong araw at hindi na uubusan ng gagawin. Nang gabing yun, nung papatulugin ko na sila, at napansin nila na wala ang kanilang ina ay halos sabay-sabay silang nagtanong sa akin. Nasaan si Mama? At doon ako nabilaukan ng sarili kong laway, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisang magpaliwanag sa mga bata. Paano ko ba idedetalye ang katotohanan kahit ako
ay hindi ko rin mahagilap ang tamang sagot. Hindi ako umiiyak noon. Hindi ako dapat na umiyak. Pero nung hawakan ako ni Luna sa kamay at sabihin niyang, "Papa, hindi mo naman kami iiwanan, di ba?" Parang may humaplos na kutsilyo sa puso ko. Hindi. Hindi ko kayo iiwanan. Kahit kailan, hinding-hindi mga anak. At doon nagsimula ang buhay namin. Naming 5 ng magkakapit dibdib. Ako ang tatay, at the same time ako rin ang nanay. Ako ang tagaluto, tagalaba, tagapagbantay sa tuwing may sakit sila, tagapagdisiplina, tagatakbo sa eskwela kapag may kailangan, tagabayad ng utang, tagapamalengke, taga-budget ng perang halos hindi talaga nagkakasya. At gabi-gabi, Mama Mia, habang tulog ang mga anak ko, doon ko hinaharap ang bigat na hindi ko maipakita habang gising sila. Doon ko nilalabas ang mga luha kung hindi ko dapat ipatak habang nakikita nila. Mama Mia, hindi naman sana ako makikialam pa kung basta na lang siyang umalis. Nang ako lang mag-isang may iwan. Hindi ko naman nahahanapin pa si Lia. Kung basta na lang niya akong iiwanan ng mag-isa. Pero mahirap. Mahirap pong hanapin ang isang taong ayaw din magpahirap. Ayaw magpahanap. Pero kailangan ko yun, Mama Mia. Kailangan ko dahil kailangan ko ng sagot. Tao lang din naman ako. Hindi rin mapakali kapag hindi nasasagot ang mga tanong niya. At 1 linggo mula noong umalis siya, Mama Mia, nakita ko ang sagot sa paraang hindi ko naman hiniling. Ang isang sagot na kailanman ay hindi ko inisip na yun pala ang katotohanan. Mama Mia, 1 litrato po ang nakita ko. Isang screenshot na pinadala sa akin ng isa kong kaibigan. Larawan ni Lia. Nakapost sa social media at may kasama siyang lalaki. Nakangiti siya. Masayang masaya na tila ba walang mga anak na iniwanan. Na tila ba isang babaeng malaya, isang dalaga na walang kahit na anong responsibilidad. Yung ngiti niya, Mama Mia, ay sobrang lapad. Yung klase ng ngiti na tila ba nagsasabing mas masaya pa siya dito kaysa sa naging buhay niya kasama ako at ang mga anak namin. Kahit kailan, Mama Mia, hindi ko nakita ang ngumiti ng ganun kalapad sa akin o sa mga bata si Lia. Siguro nga sadyang pagkakamali lang ang pagkakabuntis ko sa kanya. Sa totoo lang, Mama Mia, nung unang araw na nalaman ni Lia na nagdadalang tao siya, ay iyak siya ng iyak. Kahit pa ulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon na hindi ko naman siya pababayaan at hindi ko naman siya iiwanan, ay iyak pa rin siya ng iyak. Sobra ang iyak niya. Nung inaya ko siyang magsama na kami sa iisang bahay, dahil buntis siya, ay wala namang kasiyahan sa kanyang muka. Kaya pala kapag sinasabi ko sa kanya na magpakasal na kaming dalawa ay hindi siya pumapayag. Sabi niya unahin daw muna namin ang mga bata. Sabi niya, Mama Mia, tsaka na lang daw kami magpakasal kapag may budget na dahil gusto niya raw na magsuot
ng puting trahe de boda. Gusto niya raw na marami-raming bisita. Hindi pala yun ang dahilan. Kundi ang dahilan pala ay ayaw niya pala talaga akong pakasalan. Dun ko napagtanto, Mama Mia. Hindi naman pala ang responsibilidad niya bilang isang ina ang napakabigat sa kanya kaya niya kami iniwanan. Hindi naman pala ang paghihirap ng buhay namin ang dahilan kung bakit siya umalis. Iniwanan pala niya kami dahil ayaw niya pala talaga sa amin. Iniwanan niya pala kami dahil hindi pala talaga kami ang gusto niyang makasama habang buhay. Doon ko napagtanto at naitanong sa isip ko, ano bang mali sa akin? Ano bang klaseng babae siya? Ano bang klaseng ina siya? Bakit niya nagawa yun sa mga anak niya? At hindi pa ba ako sapat para sa kanya? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko, ang mga pagsasakripisyo ko para manatili siya sa akin? Para piliin niya ang pamilya namin? Pero sa huli, Mama Mia, may sumagot din sa isip ko. Minsan, hindi naman talaga ikaw yung kulang. Minsan, sila ang may puwang sa kanilang dibdib na walang sino mang makakapuno noon. Mama Mia, ayoko man pong isipin, pero hindi ko talaga maiwasan eh. Naiisip kong, masamang babae ba si Lia para piliin niya ang ibang lalaki kaysa sa sarili niyang mga anak? Kung ako lang matatanggap ko pa sana eh. Kung ako lang, iisipin kong hindi niya talaga ako mahal. Pero para sa isang ina, para maiwan ang mga anak niya at hindi niya mahalin ito at ipagpalit ang mga ito sa ibang lalaki, hindi ba sukatan yun ng pagiging masamang babae? Mama Mia, simula noon, sa aming paligid, sa aming mga kapitbahay, sa aking mga katrabaho, ay kilala ako bilang si Chris, yung single dad na malakas, matatag, at taas noo kahit iniwan pa ng babaeng inakala niya makakasama niya habang buhay. Pero sa totoo lang, hindi naman ako ganun eh. May mga gabi na halos malaglag ko ang bote ng gatas dahil nanginginig ang kamay ko sa pagod. May mga madaling araw na nagigising ako para magbantay ng lagnat ng kambal habang pinipigilang mag-collapse ako. May mga oras na gusto ko nang sumuko, umiyak, tumakbo palayo, iwan ang mundo. Pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi ako pwedeng sumuko dahil may 4 na batang nakatingin sa akin. Umaasa sa akin. At sa bawat paghinga ko, alam kong sila ang kaakibat noon. Sa bawat paglaban ko sa buhay, alam kong sila dapat ang dahilan ko para magpatuloy. Mama Mia, malakas naman po akong lalaki. Matibay naman po ako. Hindi naman po ako basta-bastang sumusuko sa mga pagsubok. Pero kapag ganong klaseng responsibilidad ang nakaharap sa'yo, minsan naiisip mo na lang talaga na tapusin na ang lahat. Minsan naiisip mo na lang talaga na sukuan na lang ang buhay. Pero kung may natutunan man po ako, yun na yung pinakamahalagang aral na dala-dala ko. Ang pagiging malakas ay hindi yung malaki ang katawan, brusko kung kumilos, at hindi yung kawalan ng kapaguran, kundi yung pagpili na lumaban ng paulit-ulit, araw-araw, kahit ang totoo ay pagod na pagod ka na. Mama Mia, kinabukasan nung matapos ko pong makita noon
ang litrato ni Lia na kasama ang ibang lalaki, ay hindi ako makatulog. Pero alam ko, kahit nasasaktan ako, kahit nasasaid ang pasensya at pag-unawa ko, ay hindi ko pwedeng hayaan na makita ng mga anak ko na magulo ako, na hindi ako matatag. Dahil alam kong ako na lang ang pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob. Ako na lang ang magulang na pwede nilang sandalan, pwede nilang kapitan. Wala nang iba silang pwedeng maaasahan. Kaya pagising nila kahit wala po akong tulog, ay nagluto ako ng tuyo at ng itlog. Yung pagkain na alam kong kahit papaano ay nagpapangiti sa kanila. Lalong-lalo na yung itlog na paborito ng 4 kong anak. Habang nakaupo kami sa lamesa ay napansin kong tahimik po ang panganay kong si Max. Hindi siya kagaya ng kambal na sabay-sabay kong magsalita kahit hindi mo pa masyadong naiintindihan ang mga salita nila. O kaya ay si Luna na laging nagtatanong kahit hindi mo pa tapos na sagutin ang isa niyang tanong ay meron na naman siyang panibagong tanong. Si Max, Mama Mia, ay iba. Siguro dahil mas matanda siya sa kanilang 4. Tahimik siya. Nagmamasid lamang. Na tila ba alam niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid kahit wala pang nagsasabi sa kanya ng totoo. Ang mga mata niya ay para bang binabasa at inaalam ang mga problema kahit wala akong sinasabi, ang mga pinagdadaanan ko. Pinagmamasdan ko ang mga anak ko. Magulo ang kambal. Halos tumitilapon na ang mga kanin at pagkain nila. Si Lula naman ay tanong ng tanong sa akin tungkol sa mga bagay-bagay. Nang biglang bumulong ng mahina si Max. Hindi siya tumitingin sa akin. Iniikot-ikot niya lang ang kutsara sa kanyang kanin. Papa, hindi na ba talaga babalik sa atin si Mama? Mama Mia, parang bigla akong umangat sa kinauupuan ko. Parang may humampas na mabigat na bagay sa ulo ko nung marinig ko ng malinaw ang tanong na yon mula sa aking anak. Hindi ko agad nasagot yung kaniyang tanong. Pero alam kong hindi ko kayang iwasan yon. Mama Mia, iniisip ko, anong kasinungalingan ba ang gagawin ko? Anong kasinungalingan ba ang isasagot ko sa anak ko para matahimik siya? Para rin magkaroon siya ng lakas ng loob na maging masaya kahit wala sa aming tabi ang mama niya. Pero sa huli ay pinili kong wag magsinungaling. Hindi dahil sa yun ang tamang gawin, kundi dahil sa wala naman akong ibang maisip na sasabihin sa anak ko. Kaya huminga ako ng malalim. Yung tipong lumulubog muna ang dibdib ko bago muling umangat at nagsalita. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Mama mo lang ang makakapagsabi niyan. Dahan-dahan kong sinabi sa kanya. Pero anak, kung ano man ang mangyari, babalik man sa atin o hindi yung mama ninyo, nandito lang ako. Hinding-hindi ko kayo iiwanan. Sa unang pagkakataon mula nung umalis ang nanay nila, ay nakita ko kay Max yung pagbitaw niya ng bigat. Tumango siya sa akin. Mahina lamang yun pero ramdam ko. Okay po, Papa. At ngumiti siya. Matipid na ngiti lang yun pero sapat na para basagin ang lungkot na bumabalot sa aming umaga.
Kahit maingay pa ang kambal, kahit madaldal pa si Luna. Pero Mama Mia, hindi po madali ang pangako kong iyon sa anak ko. Hindi biro ang araw-araw na may 4 kang anak tapos mag-isa ka lang na nag-aasikaso ng lahat. Alas 5 ng umaga ay gising na ako. Nagluluto na ako noon. Sabay-sabay kong niluluto ang kanin, ang ulam, tapos nagpapainit na rin ako ng tubig. Hindi para pang kape ko, kundi para pampaligo ng mga anak ko. Alas 6 ng umaga, gigisingin ko na si Max. After 15 minutes, gigisingin ko rin si Luna na ayaw gumising at napakahirap naman talagang gisingin ng batang to. Makalipas ang ilang minuto, gising na rin ang 2 kambal. Papaliguan ko na ang mga ito, pati na rin si Luna. Kapag pinapaliguan ko yung kambal, hindi mawawala yung habulan namin dahil tumatakbo pa ang mga ito na basa pa ang mga katawan. Minsan kahit hindi pa nga nakabihis ay tumatakbo na ang mga ito at nag-aabulan, nag-aaway, naglalaro, kahit wala pang anumang saplot. Bago mag alas 7 ay pinaplansya ko na ang uniforme ni Max. Kahit minsan, kulubot pa rin kahit plinansya ko na. Mag alas 7, mag-aalmusal kami ng sabay-sabay. Magdadasal na sana walang mangyaring aberya para hindi ako malate sa trabaho ko. Alas 7:30, ihahatid ko na sina Max at Luna sa eskwela. Pagkatapos kong maihatid ang 2 mga anak ko, yung kambal naman ang ihahatid ko sa kapitbahay namin na siyang binabayaran ko para mag-alaga sa kanila. Magkatapos noon ay hahabol naman ako sa trabaho. Bago mag alas 9, kailangang nasa trabaho na ako. Hingal na hingal ako minsan, Mama Mia. Nakikipaghabulan sa sakayan ng jeep. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon, rush mode na naman ulit. Parang buong buhay ko ay naging marathon. Literal, Mama Mia. Hindi lamang pisikal na marathon kundi pati emosyonal. Hindi ka pwedeng magtagal sa isang emosyon dahil maraming mga batang nakaasa sa iyo. Pero ang masakit, Mama Mia, masakit yung mga sandaling may nakikita kang ibang pamilya sa jeep o di kaya naman ay buong pamilya na naghahatid ng mga anak nila sa eskwela. Minsan nga ay pinagtitinginan na ako ng mga nanay sa eskwela dahil kalimitan sa mga naghahatid at nagbabantay ng mga bata doon ay mga nanay. Pinagtitinginan nila ako. Minsan meron pa talagang tahasang nagtatanong kung nasaan ang asawa ko. Ngumingiti lamang ako ng matipid at hindi ko naman sinasagot ang mga tanong nila. Minsan nakakainggit, lalo na kapag linggo, kapag nagre-request sa akin ng mga anak ko na pumasyal. Tapos may nakikita kaming mga bata na may kasamang nanay at tatay, nagkukulitan, naglalambingan. Samantalang kami, kulang. Sa bawat araw na inuuwi ko ang mga bata, may tanong na lagi kong naririnig sa kanila. Papa, bakit hindi na po si Mama ang sumusundo sa amin sa school? Papa, bakit po hindi nagpapakita sa atin si Mama? Hindi na ba niya tayo namimiss? Papa, bakit tayo iniwanan ni Mama? Papa, alam nyo, yung kaklase ko po, yung mama niya, nagtatanong sa akin bakit po hindi na si Mama ang naghahatid at nagsusundo sa amin. May iba na raw po ba siyang pamilya? Ano po ibig sabihin nun? Ang hirap, Mama Mia. Ang hirap-hirap.
Pero hindi ako pwedeng maging marupok. Kaya ang lagi ko na lang sinasagot sa mga anak ko, may dahilan ang lahat, mga anak. Hindi natin kontrolado ang mama ninyo. Hindi natin kontrolado ang puso niya. Pero sigurado ako kung nasaan man ang mama niyo, mahal niya kayo. Siguro may dahilan lang talaga siya kung bakit wala siya ngayon. Pero ang tatandaan niyo, mga anak, mahal na mahal kayo ng papa, ha? At yung pagmamahal ng papa sa inyo, yun ang klase ng pagmamahal na hindi niya kaya kayong iwanan kahit na anong mangyari. At noon ay tatahimik ang mga anak ko. Titignan ako. Hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa sinasabi ko. Hindi ko alam kung naiintindihan ba nila ang mga pinagsasasabi ko. Mama Mia, nakikita ako sa mga mata ng mga anak ko ang pag-asa. Na umaasa sila na hindi na sila mawawalan pa ng isang magulang. Ang tiwala ng anak ay ang pinakamalaking responsibilidad ng isang magulang. Isang maling galaw mo lang, maaaring mawala ang tiwala na yon. At kapag nawala ang tiwala na yon, hindi lang naman ikaw ang masasaktan, kundi lalo pang mga anak mo. Alam mo yung araw na parang lahat ng kapalpakan ay pinagsama-sama para lang ilubog ka sa buhay? Nagkaroon ako ng ganon, Mama Mia. Isang Miyerkules yon. Sahod sana kinabukasan, kaya halos walang-wala na talaga akong perang naiwan. May utang pa ako sa sari-sari store na malapit lang sa bahay namin. May project din noon si Max. May kailangan ding pera si Luna para sa field trip nila sa school. May babayaran din ako. Yung kapitbahay namin na nagbabantay sa kambal ko dahil hindi ako nakabayad sa kanya nung nakaraang kinsena. Tapos, Mama Mia, nilagnat pa ang isa sa kambal. Habang buhat-buhat ko yung may sakit na kambal papunta sa health center, mangiramdam ko noon, Mama Mia, ay para po akong naglalakad sa napakatinding putikan. Mabigat, napakabagal yata ng mga hakbang ko sa sobrang bigat. Bawat hakbang ko ay parang hinihila ako pababa. Parang yung buong katawan ko ang sumalo sa lahat ng gravity sa mundo. Sa pila ng health center ay tumigil ako sandali at napapikit. Noon, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, Mama Mia. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang ipagpatuloy ang ganitong buhay? Mukhang hirap na ako. Mukhang hindi ko nakakayanin ito. Hindi ko sinasabi yun at tinatanong sa sarili ko dahil gusto ko nang iwan ang mga anak ko. Hindi dahil sa sawa na ako sa responsibilidad at sawa na akong maging nanay at tatay nila. Kundi dahil totoong pagod na ako, Mama Mia. Sobrang pagod na ang katawan ko at ang emosyon ko. Sa loob-loob ko, hindi ko po mapigilang maibulong sa aking sarili. Kung nandito ka lang sana, Lia, kahit konti lang, kahit konting tulong lang at alalay mula sa'yo, sana hindi ganito kabigat ang lahat. Hindi ko napansin, Mama Mia, na may tumulong na pala sa akin noon. Isang nanay na nakapansin na nanginginig na ang kamay ko. Siya ang nag-abot sa akin ng tubig. Siya muna ang humawak sa isang kambal, Mama Mia, habang pinapainom niya ako ng tubig nung mga sandaling yon. Siya muna ang yumakap sa kambal kay Miggy. At hindi ko kilala ang babaeng yon. Hindi ko nga alam ang kanyang pangalan, Mama Mia, pero para sa akin ay parang mga bisig ng Diyos ang umalalay sa akin noon, Mama Mia. Parang bisig ng Diyos ang tumanggap sa akin.
Nung araw na yun, sa dami ng mga hindi ko nakikilala na nakapila doon sa health center, ay may isa palang tutulong sa akin kahit hindi naman niya kailangan yung gawin. Kahit hindi naman niya kailangan akong tulungan. At dahil lang sa maliit na tulong na yon, hindi ko po napigilang umiyak ako pag uwi. Mama Mia, hindi po ako yung tipo ng lalaki na iyakin. Ako po yung tipo ng lalaki na laging pinapakita sa labas na ako ay matatag. Na kayang-kaya ko lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Na kayang-kaya kong harapin ano pa man yun. Pero sa sandaling yun ay hindi ko talaga mapigilang tahimik na umiyak. Yung iyak na walang nakakapansin. Yung iyak na hindi ka naman humihinga ng malakas. Yung parang dumaloy lang talaga sa pisngi mo ang mga luha mula sa mga mata mo. Pagkatapos ng iyak na yun, hindi ko malaman pero tila lumakas ang aking paniniwala sa aking sarili, Mama Mia. Pagkatapos ng iyak na yon ay humigpit pa ang kapit ko sa buhay. Ang kapit na unti-unti na sanang lumuluwang noon. Yung tipong nasa dulo ka na, Mama Mia. Pero sa dulo mismo, may naramdaman kang kakaibang init. Na para bang may boses na nagsasabi sa iyong, huwag kang sumuko. Hindi pa tapos ang lahat. Huwag mong isusuko ang laban dahil marami ka pang pagdadaanan pero hinding-hindi ka naman pababayaan. Kaya Mama Mia, doon ay nagsimula po akong mag-adjust sa buhay. Nagbenta ako ng mga lumang gamit ko. Nag-apply din ako ng part-time na trabaho para may pambayad ako sa nagbabantay sa kambal. Tutale, pwede naman akong mag-apply ng mga side hustle na pwede kong gawin din sa opisina. Pati nga weekends, Mama Mia. Ginagawa ko ng weekdays para lang maghanap ng trabaho, para lang may maibigay sa mga anak ko, para lang may maipakain sa kanila, para lang may sumobra sa akin kahit na konti, nang sa ganun ay hindi na ako mahirapan pa ng husto. Hinati-hati ko ang oras ko sa paraan na halos imposible na, Mama Mia. Alam mo yung tulog na halos 3 hanggang 4 na oras na lang gabi-gabi? Inaral ko ring mabuti kung paano mag-budget na para bang isa akong accountant. Naghanap na rin ako, Mama Mia, ng mga pwede kong pang-alternative sa mga ulam. Naghanap na rin ako ng mga lugar kung saan pwedeng mas murang bumili. Natuto rin akong magluto para hindi naman kami puro dilata at mga instant lang dahil alam kong hindi maganda yun sa pangangatawan naming lahat, lalong-lalo na ng mga batang lumalaki pa. At unti-unti, Mama Mia, naramdaman kong nagbabago nga ako. Pero hindi lang ako ang nagbago. Hindi lang ako ang may pagbabago, kundi maging sarili ko rin, Mama Mia. Sarili ko ring mga anak, nakikitaan ko na para bang alam nila ang hirap na pinagdadaanan ko. Kaya eto sila, handang umalalay, handang sumabay. Nakita kong ang panganay kong anak na si Max ay mas naging responsable. Sa tuwing uuwi siya galing sa paaralan, ay inaasikaso niya ang mga kapatid niya. Siya na rin ang naghuhugas ng mga pinggan. Nagtutulungan silang dalawa ni Luna na maglinis ng bahay. Bagay na malaking tulong na rin sa akin. Si Luna naman, bukod sa madaldal at palatanong ay mas naging malambing. Ang kambal naman ay nakikita kong mas masayahin.
mas hindi na nila hinahanap ang nanay nila. Para bang naiintindihan ng mga anak ko na hirap akong sagutin ang mga tanong nila, Mama Mia. Na para bang alam nila na kailangan nila akong tulungan. Ako naman, Mama Mia, hindi ko akalain na kaya ko palang ganito. Hindi ko akalaing kaya kong maging ama at ina ng sabay sa 4 na mga bata. Isang ama na ang iniisip lamang ay kapakanan ng mga anak niya. Isang ama na wala ng ibang iniisip. Hindi na nga sumasama sa barkada. Hindi na nga nagpapakita sa mga kaibigan dahil mas inuuna pang mga bata. Minsan, Mama Mia, habang naglalaba ako sa likod ng aming bahay, nakita ko ang 4 kong mga anak na naglalaro sa labas. Ang tawa nila, ang sigla nila, para pong pambayad iyon sa lahat ng hirap na hinaharap ko sa araw-araw. Para silang walang pakialam sa kung ano man ang nangyayari sa mundo. Naisip kong ang sarap-sarap maging bata. Ang sarap-sarap maging katulad nila na tila bang wala kang iniintinding iba, kundi ang saya ng bawat pagkakataon. Mama Mia, sa tuwing nakikita kong masaya at naglalaro ang mga anak ko, naiisip ko na may mabuti talaga siguro akong ginagawa. Kasi napaparanas ko yun sa mga anak ko eh. At sa tuwing naglalaro sila, sa tuwing tumatawa sila, doon ko sinasabi lalo sa sarili ko na mas pag-iigihan ko pa. Daddy, tignan mo! Sigaw ni Max habang pinapakita ang maliit niyang kutsilyo na nakabaon sa lupa. Ngumiti ako. Hindi yun kutsilyong totoo, Mama Mia ha, kundi kutsilyo na gawa sa papel at karton na ginuhit niya. Ang galing naman ng anak ko. Parang gusto ko ring gumawa ng kasing ganda niyan. Mama Mia, habang pinagmamasdan ko ang mga bata, habang kahit gaano ako kagalak at kasaya sa tuwing nakikita ko sila, hindi ko pa rin maiiwasang bumabalik sa akin ang isang katotohanan. Isang katotohanan na hindi ako dapat maging mahina. Kailangan kong magtrabaho ng magtrabaho. Kailangan kong siguraduhin na secure ang future ng mga anak ko dahil walang kasiguraduhan ng bukas. Ang utang, pagkain, kuryente, pambaon sa eskwela, pang project, pang uniforme, pambili ng gamot kapag may nagkakasakit, lahat ng yun ay nakasalalay sa mga balikat ko. Minsan, Mama Mia, habang bumabiyahe ako pa uwi galing sa trabaho, lagi kong binabalikan kung paano nga ba ako napunta sa ganong sitwasyon. Kung paano ko inakala na kasama ko siya sa buong buhay habang tinataguyod namin ang aming mga anak. Kung paano yun nagbago sa huli. Kung paano ako ang naglalakad habang karga-karga ang 4 naming mga anak, tapos siya naglalakad palayo sa amin. Naglalakad, nakahawak kamay ang ibang lalaki. Ang sakit, Mama Mia. Ang sakit-sakit. Yung klase ng sakit na hindi mo alam kung paano ipapaliwanag sa iba. Dahil hindi mo rin alam kung paano nila tatanggapin o kung kanila ba itong maiintindihan. Para bang bawat hakbang niya palayo ay may kasamang kirot na bumabalot sa puso ko. Lagi kong tinatanong na wala naman akong ginawang masama kay Lia. Lahat naman ng kaya ko ay binigay ko sa kanya. Pero bakit nagawa pa rin niya akong iwan, pati ang mga anak namin? Pero kahit mahirap ay hindi ako sumuko. Kung may mga natutunan man ako sa nangyari sa amin, ito ay ang kahalagahan ng pamilya.
Kahit wala siyang pagmamahal na maibigay sa akin at sa mga bata, kailangan kong maging matatag. Dahil responsibilidad ko ang mga anak ko. Kailangan nilang makita na kahit ang mundo ay puno ng pagkakanulo, kahit may mga taong hindi nila pwedeng asahan, ay lagi silang may isang ama na hindi sila susukuan. Laging may isang ama na magsasakripisyo para sa kanila. Sa gabi habang pinapatulog ko ang bunso, yung isa sa mga kambal, dahil napakahirap niyang mapatulog, ay napapaisip ako. Mama Mia, sa tuwing niyayakap ako ng mga anak ko kapag nagkikita kami galing ako sa trabaho, ay tila paalala ang mga yon na may mga dahilan pa ako na dapat lumaban. Sa tuwing binubulong nila ako na mahal nila ako, sa tuwing ibinubulong nila na love nila ang papa nila, tila nagkakaroon ako ng panibagong lakas para lumaban. Humingiti ako sa dilim. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Lagi akong nandito para sa inyo. Sa katahimikan ng gabi naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay noon ay naramdaman ko rin ang pagtibay ng puso ko at ng pagkatao ko dahil sa pagmamahal na binibigay sa akin ng mga anak ko. Hindi po biro maging isang single father. Hindi biro ang mag-isa sa pagtataguyod ng 4 na mga bata. Ngunit kahit gaano man kahirap, alam kong may kakayahan akong harapin ito. Bukas may trabaho ulit. Ngunit bawat pawis, bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog ay may kapalit. Ang ngiti ng mga anak ko, ang kanilang kaligayahan at ang kanilang kalusugan. Yun ang importante para sa akin. Pero tao lang din naman ako, Mama Mia. Napapagod din ako sa trabaho. Napapagod din ako sa mga gawaing bahay. Napapagod din ako sa walang katapusang responsibilidad. Pero kahit gaano ako kapagod, hindi ko po kayang huminto. Bawat gabi ay tila laban sa oras. Bawat gising ko ay para sa mga bata. Para sa mga gawain sa bahay. Para sa 2 trabahong pilit kong pinagsasabay. At para sa sarili kong pag-iisip kung paano ba kami makakasurvive bukas. Isang gabi, Mama Mia, habang nagpupunas ako ng mesa pagkatapos ng aming hapunan, ay naramdaman ko ang kakaibang bigat ng pagod ng aking katawan. Minsan kasi, Mama Mia, kahit ayaw pang sumuko ng puso at ng isipan mo, minsan yung katawan mo talaga ay hindi nakikisama. Ang kambal noon ay natutulog na. Si Luna naman ay nagpa-practice magsulat. Habang si Max naman noon ay tahimik lamang na tila nagbabasa. Tapos na siyang maghugas ng pinggan. Sabi ko nga, ako nang maghuhugas dahil may assignment pa siya, pero sabi niya, "Pagod ka na sa buong araw mo, Papa. Pagod ka na, kaya ako naman." Sa totoo lang, naiisip kong napakaswerte ko sa panganay kong anak. Hindi siya yung tipikal ng anak na palahingi. Yung anak na demand ng demand. Kahit na ang tipikal na lalaking anak ay ganun, siya ay hindi, Mama Mia. Iba si Max. Nakikita niya ang paghihirap ko. Nakikita niya ang mga pagsusumikap ko. Pagkatapos kong magpunas ay nagtapon muna ako ng mga basura sa labas. Pagbalik ko ay wala ng 2 bata. Tinignan ko ang kwarto nila. Ayun na si Luna. Nahiga na katabi ng 2 kambal. Natutulog na. Ngunit hindi ko mahagilap ang panganay kong anak na si Max. Hinanap ko ang anak ko. Magpasok ko sa kwarto ko ay nandun siya.
Nagtutupi pala ng mga damit na nilabhan ko. Max, ako na dyan anak. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Hindi po papa, ako na po dito. Kayo po ang matulog dahil alam kong pagod po kayo. Anak, hindi mo naman responsibilidad yan. Sa totoo nga, ang responsibilidad mo ay mag-aral. Mag-enjoy sa pagkabata mo. Hindi yung ganito. Papa, masaya po ako na natutulungan ko po kayo. Kaya wag po kayong mag-alala. Ayos lang naman po ako. Hindi ko napigilang maiyak noon, Mama Mia. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Kahit ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi ako iiyak sa harap ng mga anak ko. Dahil sa mga sinabi ni Max, ay hindi ko po talaga napigilan ang aking sarili. Tinigilan ni Max ang pagtutupi ng mga damit. Nilapitan niya ako na nakaupo na noon sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ko. Papa, alam ko naman po kung bakit tayo iniwanan ni Mama. Ano? Opo, Papa. Narinig ko po ang isa sa mga mama ng mga kaklase ko. Sabi niya, nakita niya raw si Mama sa mall. May kasama daw na lalaki. Tapos magkahawak yung kamay nila. Tapos ang sabi pa niya, mukhang buntis daw si Mama. Papa, alam ko po, ayaw sa amin ng Mama. Anak, hindi yun totoo. Mahal kayo ng mama nyo. Papa, alam ko po nagsisinungaling kayo. Alam ko po sinasabi nyo lang yan para hindi kami magalit kay Mama. Pero naiintindihan ko naman po. Naiintindihan ko po na mahirap yung buhay ninyo. Papa, tutulong po ako. Kahit ano po, kahit gawain dito sa bahay. Kahit ako na po lahat, tutulungan ko po kayo. Basta Papa, pangako nyo lang po sa amin ha. Pangako nyo lang po, hindi po kayo tutulad kay Mama. Hindi po kayo sasama sa iba. Hindi po kayo bubuo ng ibang pamilya tapos maiiwan kami ng mga kapatid ko. Meron kasi akong mga kaklasing ganun Papa eh. Sa lolo't lola na lang sila nakatira dahil yung mama at papa nila may mga bago ng anak, may mga bago ng asawa. Papa, please. Please, Papa, wag niyo pong gawin yun sa amin. Mama Mia, nakita kong umiiyak na ang anak ko. Niyakap ko si Max. Napakabata pa niya. Magsasyam na taong gulang pa lamang siya noon pero napaka-mature na ng anak ko. Doon ko nakita kung gaano kalaking epekto para sa mga anak ko ang ginawa ng mama nila. Mama Mia, doon ko naisip, hindi ko gagawin ang ginawa ni Lia. Kahit mahirap dahil lalaki ako at may mga pangangailangan. Pero titiisin ko. Titiisin ko para sa mga anak ko. Niyakap ko ang anak ko at pinangakuan siya ng paulit-ulit. Anak, hindi nyo kasalanan ang nangyari sa amin ng mama nyo. Hindi nyo rin kasalanan ang paghihirap na hinaharap ko. Hindi mo yun kailangang akuin, anak. Ako yun. Ako ang may responsibilidad sa inyo at hindi kayo ang may responsibilidad sa akin, sa amin. Ang gusto ko lang, Max, huwag ka sanang magtanim ng galit sa mama niyo, ha? Oo, mahirap ang sitwasyon natin ngayon pero alam kong kaya natin to. At salamat, anak. Salamat dahil naiintindihan mo ang papa. Salamat dahil kaya mong makishare sa responsibilidad ng papa. Mama Mia, niyakap ko ang anak ko. Pagkatapos noon ay binuhat ko siya at ginala ko siya sa kwarto nilang magkakapatid. Pinatulog ko siya.
Pinatulog ko siya ng may pangakong kailanman ay hindi ko gagawin sa kanila ang ginawa ni Leah. Minsan, Mama Mia, naiisip ko, paano ko ba nagagawa ang lahat? Ang pagtatrabaho, ang mga responsibilidad sa bahay, ang mga responsibilidad sa mga bata. Madalas ko ngang tanungin ang sarili ko bakit ba ako ang pinili ng tadhana para dito? Bakit ako nag-iisa sa laban na ito? Ngunit sa bawat titig sa akin ng mga anak ko, sa bawat tawanan nila, sa bawat yakap nila sa akin tuwing gabi bago sila matulog, nararamdaman ko ang lakas na kailangan ko para magpatuloy. Hindi lang ito laban ng kapaguran. Laban din ito ng takot na baka may kakulangan sa kanila. Laban sa pangamba na baka hindi ko sila maipagtagumpay sa buhay. Laban sa sariling kalungkutan na iniwanan ako ng babaeng pinaniniwalaan kong makakasama ko habang buhay. At sa mga gabing ganito natututunan kong ang pagmamahal ay hindi lang sa salita. Ito ay sa gawa, sa bawat sakripisyo, sa bawat gabi na hindi ka natutulog para sa kapakanan ng iba. At kahit na minsan ay naiiyak ako sa dilim ng aking kwarto, alam kong bukas ay may dahilan na naman ako para bumangon. Yun ay ang ngiti ng mga anak ko. Habang lumalaki ang 4 kong mga anak ay natutunan kong ang pagiging ama ay higit pa sa pagbibigay ng pagkain at tirahan at kanilang mga pangangailangan. Natutunan kong maging guro, maging kaibigan, at minsan maging haligi sa kanilang mundo. Si Max, ang panganay ko, ay napakabilis matuto. Mama Mia, palagi siyang nandyan. Tumutulong sa akin. Nag-iisip ng paraan kung paano mapapagaan ang buhay ng kaniyang mga kapatid. Natutunan kong maging mahinahon. Kahit minsan ay pagod na ako. Dahil ang pangalawang kong anak na si Luna ay napakatalino. Ang dami-daming tanong na para bang gusto niyang malaman ang dahilan ng lahat ng bagay sa mundo. Ang dalawa ko namang kambal ay mas malikot at mas masayahin. Minsan naiirita ako sa kalikutan nila. Pero natutunan kong gamitin iyon para turuan sila ng disiplina. Kapag nagkamali ang mga bata ay hindi ko sila sinisigawan. Dahil alam kong wala silang ibang magiging kakampi. Sa halip ay tinuturuan ko silang maunawaan ang epekto ng kanilang mga aksyon. Sa bawat araw, bawat hamon, Mama Mia, natutunan kong humingi rin ng tulong sa iba. Sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kapitbahay na handang mag-abot ng tulong sa akin. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng mag-isa. May mga kapitbahay na minsan ay nagbibigay ng tulong. May mga kaibigan na minsan ay napag-iiwanan ko sa mga bata, lalo na kapag meron akong ginagawang trabaho o sideline. Minsan nga kahit guro ng mga anak ko ay nagbibigay gabay din sa paghubog sa kanila. Mama Mia, maswerte ako at may mga taong alam na hindi madali ang mag-isa. Bawat hakbang ko ay natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi lang yung sa mga pisikal na gawain, kundi mas malakas ka kapag matibay ang puso mo. Mama Mia, habang tumatagal ay natutunan kong harapin ang katotohanan. Hindi ko na mababago ang mga nangyari. Hindi rin makakatulong kapag tatanungin ko pa ng paulit-ulit ang sarili ko tungkol sa kung bakit yun nagawa ni Leah sa akin. Alam kong magiging mahina lang ako kapag doon ako nakapag-focus. Ang kailangan ko lang gawin ay tanggapin ang nangyari at gamitin yun para maging lakas ko para sa mga anak ko. Habang iniisip ko yung mga yon, Mama Mia, ay dumating sa isip ko ang mga aral na natutunan ko bilang isang single dad. Natutunan kong maging matatag, matyaga at mapagbigay. Kahit sa gitna ng kahirapan. Natutunan ko ring ang pagmamahal ay hindi naman kailangang perpekto. Ngunit sa bawat sakripisyo,
Dun nasusukat ang tunay na kahulugan ng pag-ibig mo. Nakikita ko rin ngayon kung gaano kahalaga ang bawat simpleng sandali na kasama ang mga bata. Ang bawat tawa, ang bawat yakap, bawat kwento, bago matulog ay mahalaga. Kasi kahit na hirap na ako sa trabaho, ay ginagawa ko pa rin ang kaya ko, mabigyan ko lang ng oras ang mga anak ko, Mama Mia. Dahil alam ko na kapag may oras ako para sa kanila, yun ang magiging core memory nila sa kanilang paglaki. Minsan may nagtatanong sa akin kung hindi raw ba ako naghahanap ng katuwang sa buhay, Mama Mia. Yung tatayong ina ng mga anak ko. Pero kapag naiisip ko yon, kapag may nakikita ako na mga babaeng nagbibigay ng motibo, ay naiisip ko ng paulit-ulit ang gabing nakiusap sa akin si Max. Na wag ko raw gawin sa kanila ang ginawa ng kanilang ina. Wag akong maghanap ng panibagong pamilya. Alam ko, Mama Mia, alam ko na kapag nakahanap ako ng makakatuwang sa buhay, hindi malayong magkakaanak kami. Magkakaroon kami ng sarili naming pamilya at baka mapag-iwanan ko yung 4 kong mga anak. Kaya sa ngayon nagkakasya na lamang ako sa aking sarili. Kapag nangangailangan ako ng init ng katawan ko, solo ko na lang pinapalabas yun. Kung minsan, may mga hookups din ako pero sinisigurado kong walang magiging bunga ang mga yon. At sinisigurado ko na klaro sa kapartner ko kung hanggang saan lang kami. Dahil wala po akong balak na baliin yung pangako ko kay Max. Wala akong balak na magdagdag pa ng ibang tao sa pamilya namin. Sa ngayon, Mama Mia, ay grade 10 na po ang anak kong si Max. Si Luna naman ay grade 8 na. Ang kambal naman ay gagraduate na sa susunod na taon sa elementarya. Mahirap dahil mas lumalaki ang mga gastusin. Pero maswerte ako dahil may mga kapatid akong nag-aabot ng tulong. Lalo na yung isa kong kapatid na wala pang asawa hanggang ngayon at nagtatrabaho sa abroad. Sabi niya hanggat kaya niya ay tutulungan niya ako. At dahil doon mas napapagaan ang buhay ko. Pero hindi rin madali, Mama Mia, ha? Dahil malalaki na ang mga anak ko, mas matinding disiplina na ang kailangan nila. Pero kung nakaya ko noon na maliliit pa sila, alam kong mas kaya ko ngayon. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko. Naway makayanan ko ang mga pagsubok hanggat makapagtapos sa kolehiyo ang lahat ng mga anak ko. Si Lia naman, kung tinatanong nyo, ay wala na po akong balita. Ang huling alam ko ay lumuwas sila at pumunta ng Visayas. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Ang huling alam ko ay 2 na ang anak niya sa kinakasama niya. Sana ay masaya siya, Mama Mia. Sana hindi dumating yung araw na pagsisisihan niya, hindi ang pang-iiwan niya sa akin, kundi ang pang-aabandonan niya sa 4 niyang mga anak na mga mababait at mga mapagmahal. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Lubos na nagpapasalamat at nagpapakatatag. Inyong masugid na tagapakinig, Chris. Grabe ang kwento ni Kuya Chris, ha? Sobra. May mga mama palang ganun, no? May mga nanay palang kaya talagang abandonahin ang kanilang mga anak para sa mas magaan na buhay. Meron palang ganun. Kasi kalimitan dito sa ating programa, mga nanay yung nagsasakripisyo. Mga nanay yung labis-labis ang pag-ibig sa mga anak, 'di ba? Hindi ko akalain na meron palang mga ganitong kwento. At saludo kami sa lahat ng mga single parent, babae, lalaki, o kahit anong gender preference nyo pa o gender identity nyo pa. Pero kung mag-isa po kayong nagtataguyod ng anak o ng mga anak,
saludo po ang ating programa sa inyo at maraming salamat. At sa mga katulad po ni Kuya Chris na talagang inuuna ang mga bata, pinaninindigan ang pangako na lalo pa nakakaiyak yung yung pakiusap ni Max. Sabi niya, "Wag niyo sana kaming iiwanan gaya ng ginagawa ni Mama." 'Di ba alam niya na kapag nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng panibagong anak, may posibilidad talaga na maiiwan sila. May posibilidad talaga na hindi nila kakayanin dahil wala nang gagabay sa kanila. Kaya saludo ako sa sakripisyong ginagawa mo, Kuya Chris. At sana nga, mapapanindigan mo ang iyong pangako kay Max. At sa ngayon pa lang, napaka hands up na namin sa iyo sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Imagine, mula 8 years old pa itong si Max. Ngayon, grade 11? Grade 11 ba yun? Oh, 'di ba? Grabe yung sakripisyo mo. Kaya maraming salamat sa iyo. At sa mga katulad ni Ate Lia, nako naman, sana po kapag gumagawa kayo ng bata, sana naman, 'di ba? Isipin niyo ang kapakanan nila. Sana naman, huwag niyong basta-basta bibitawan dahil responsibilidad yun ng panghabang buhay. Pinili niyo pong magkaroon ng anak, kaya sana piliin niyo ring panindigan ang mga responsibilidad na yon. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and share this video. Dahil alam ko maraming makakarelate dito. Hindi lang mga ina, hindi lang mga ama, kundi pati yung mga batang naiwan at naging collateral damage sa nasirang pamilya. So sana po, i-like at i-share nyo ito. At sana sa mga hindi pa natin subscriber, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi naman po kayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads o mga bagong kwento na inilalabas. At speaking of mga nakasubscribe na, ay meron ding hindi lang basta-basta subscriber, kundi atin ding mga members. Hay ako, kay K2G Mini Sound, maraming salamat. Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Yan ang ating mga members. Maraming salamat. Sa mga hindi alam at curious kung paano po ang membership, ayun, i-click nyo lang po ang Be a Member or Join na button na sa baba. Kung subscribe pa po yung button dyan, ibig sabihin, hindi pa po kayo subscriber. So please subscribe muna bago kayo makapag-join. At syempre, kahit hindi kayo members, babasahin pa rin naman natin itong inyong mga pa-shout out. Lalo pat alam kong hindi kayo nag-skip ng ads at lagi nyong minamahal itong ating channel. Hi ako kay Margie Flores, kay Princess Leia Fanias TV. Maraming thank you. Hi din kay Ruby Ramos, Christina Sison, Marvy Montesilio, Freddy Lynn de la Cruz, maraming salamat. Angelita Villapuerte, thank you very much. Hello rin kay, Chinese character ba to? Korean, Japanese, di ko alam. Ay kay Elizabeth Lagunday, kay May Sarah Ibrahim, kay Charming Heart, maraming salamat sa'yo. Hello rin kay Mayshell Talidong. Ayan, Mayshell po talaga ang spelling, Maeshell. Ayan, Talidong. Kay Jennifer Lingasa, Chrislyn Cabael, Lina Ledeza, maraming salamat. Hello rin ako kay Nika Minsuk. Ayun, thank you very much. Maria Elena Abe, kay Marcela Kayabyab Nits Pabualan, thank you very much po sa inyong pagmamahal. Again, kung may sarili po kayong kwento, all you have to do is to share that to us. Email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat sa pagmamahal. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!